Tawad sa mga guys, ano-ano nga ba ang hindi magandang karanasan sa pag-grab car or sa mundo ng TNBs? Ikaw, ano bang karanasan meron ka? Dahil ang share ko sa ating mga baguhan, lalo sa mga nagbabalak pa lamang na pasukin ang mundo ng TNBs, ito ay hindi magandang karanasan sa pag-grab car. Sa mga hindi naman nakakalam, ano nga bang serbisyo na ibinigay nitong ating grab car service? Ito ay tagapagsundo, hatid ng ating mga butihing pasahero in a way na network system. Iba-ibang nationality, iba-ibang probinsya ang pinanggalingan, kailangan makikisama sa magiging pasahero. At sa likod naman yan ay merong hindi magandang karanasan. Yun ang share ko sa ating mga baguhan, at nang sa ganon mabigyan ko rin kayo ng tips, kaya stay tuned. Hindi magandang karanasan number 1, yun ay suspension. Nasuspindi si driver sa kadahilanan ay hindi updated ang dokumento ng sasakyan. Nasuspindi si driver sa kadahilanan ay merong negative feedback from passenger. Hindi magandang karanasan number 2, yun ay kulang ang kinikita. Sa kadahilanan ay mahina ang booking, sa kadahilanan ay na-involve ka sa aksidente like nasagi, nakasagi, sa kadahilanan ay nasiraan ka ng sakyan, sa kadahilanan ay naipit ka sa traffic. Hindi magandang karanasan number 3, yun ay madali ka ng pwedeng sabihing mudos. Dahil merong pasaherong ganon, hindi naman lahat, pero merong ganon, intentional na parang ang mudos na nga ang dating. Sa kagaya ng mag-book ng 4-seater pero 5 sila, nakikiusap pagkadating, nung tinatawagan hindi sumasagot para makakatipid sila. Meron ding pasahero na PK yung kanilang discounted ID, sakop na rin sila sa mudos. Merong pasahero na wala palang pambayad, maraming dahilan para makalusot lang. Let's say ay GCash lang pala ang pwede kong ibayad, wala akong cash, pero hindi sinabi from the start. At pagdating doon sa drop off ay sabihin wala pala akong signal. Pag sinabihan mo naman mag hotspot ka na lang sa akin, sabihin naman lubat pala ako. Maraming dahilan. Magandang karanasan number 4, yun ay mapapaaway ka. Kanino? Siyempre sa kapwa driver sa kalye, kasi merong ganong driver mainitin ng ulo, manggigit-git, at minsan kahit wala kang reaksyon, di ka papasingitin, aawain ka, yung tipong ganon, duduruin ka, papakyuhin ka. Merong ganon na driver, mga mayayabang ika nga. At siyempre hindi rin mawala yung mapapaway ka sa pasahero. Kailangan gustong masunod yung gusto nila. Let's say gusto nilang dumaan pero ayaw mo dahil mapalayo sa gusto nilang dadaanan. Hindi magandang karanasan number 5, yun ay hindi ka mababayaran ng pamasahe. Kahit medyo matagal na dyan, hindi nangyari sa kanila yan, no? Dahil nangyari na sa akin, isishare ko sa inyo. Hindi ka mababayaran ng pasahero sa kadahilanan wala siyang pambayad, hindi niya inakala na naiwan pala yung kanyang ganito ganyan, kaya wala siyang may pambayad. Yung iba naman talagang mudos, wala silang pambayad. Ikagaya nitong nangyari sa akin na sinabi niya, ramdam ko buti nga lang mababa lang yung pamasahe, ramdam ko wala siyang pambayad kasi pandemic nung time na yun. Sabi niya, kuya, magbabarya lang ako sa babaan. Sabi ko, meron naman akong panukli. Sabi niya, wala pala yung pera ko dito, ano na lang, GCash. Sabi ko, sige, GCash nyo na lang po, parang ganon. Sabi niya, yung wala pala akong internet. Sabi ko, hotspot na lang kayo sa cellphone ko. Sabi niya, lubat pala yung cellphone ko, talagang wala siyang pambayad. Tapos sabi niya, sige, kunin ko lang yung number mo, i-GCash ko mamaya, i-charge ko na lang dahil yung kanyang cellphone Apple at wala akong charging cable na pang Apple. Nakalusot siya pagdating doon dahil wala akong charging cable na pang Apple. Kinuha na niya yung number ko, pumayag na lang din ako dahil 100 lang naman yung pamasahe. Parang sakop na rin sa mudos, ano? Hindi magandang karanasan number 6, yun ay yung mananakawan ka. Gaya ng mananakawan ka through GCash sa kadahilanan basta-basta ka lang nagpindot ng mga nagpa-pop up na link sa iyong cellphone. Gaya din ng mananakawan ka ng iyong pasahero kapag nalingat ka. Gaya ng mayroong may pera mo, sa katabi mo lang yung pera mo or
Tapos merong nakasakay sa front seat na pasahero. Merong ganong pasahero, salisihan ka kumbaga. Mayroong bagay sa likod, pag bumaba ka at naiwan pa siya dito sa harap, kumbaga sasalisihan ka niyan. Yan mga guys, dahil naibahagi ko sa inyo yung mga hindi magandang karanasan dito sa mundo ng TNBS or pag-grab. Magbigay naman ako ngayon ng tips para sa ating mga baguhan dyan, lalo sa mga nagbabalak pa lamang. Yun ay kagaya nitong aking unang nababanggit, yung masuspinde, mahirap masuspinde, hindi makakabiyahe. Kaya kailangan nating i-update yung mga dokumento at kailangan nating makikisama doon sa ating magiging pasahero nang sa ganun ay walang negative feedback. Hindi tayo mai-report nang sa ganun hindi tayo ma-suspinde. Doon naman tayo sa pagdating sa hindi sapat yung kita, mas mainam ugaliin yung magiging ligtas magmaniho para hindi ma-involve sa aksidente. Ugaliin ninyong magiging babait palagi sa kalye. Ugaliin ninyong laging kondisyon yung sasakyan nang sa ganun hindi masiraan. At ugaliin ninyo na sapat ang tulog nang sa ganun hindi kayo magkasakit. Makabiyahe pa rin kayo ng tamang bilang sa oras at kumita ng sapat. At doon naman tayo sa yung tipong mapapaaway ka sa kalye, no? O mapapaaway ka sa pasahero. May ganon Mas mainam siguro pagpasensyaan nyo muna, saka i-report nyo na lang sa system. Kung mapaaway ka naman kayo sa kapwa driver, huwag nyo nang patulan at tumawag na lang kayo ng police or mga taga-barangay na sa area. Nang sa ganon hindi humantong sa sakitan or kung ano man, magiging mabait palagi sa kalye. Yun yung mas maganda doon. At doon naman sa yung hindi ka mababayaran ng iyong pasahero, pwede rin mangyari talaga yon. Kaya mas mainam laliman yung pakiramdam kung itong pasaherong to ay tunay or hindi. Gaya ng naka-cash booking, kailangan pagkasakay pa lamang ipaalam mo na naka-cash booking sila. Kasi yung iba sabihin, ay naka-cash booking pala ako, akala ko wala pa naman akong dalang ditong pambayad, yung tipong ganon. Sa pick up point pa lang, confirm nyo na kung siya nga talaga, kung tama yung drop off at yung payment method, kung yun ay cash or naka-card or naka-GCash. Yan, doon naman sa mananakawan hanggat maaari para maiwasan magiging aware palagi, kagaya ng wag basta-bastang pindot ng link na magpa-pop up sa inyong cellphone, kasi kung minsan mapunta yan sa GCash nyo, malalaman yung detalye ng GCash at doon kayo mananakawan. At kung sa pasahero naman, kailangan maging aware, kasi may mga pasahero na marami akong kakilala, mga kapwa taga TNBS na nanakawan dahil nasalisihan ng kanilang pasahero. Gaya ng yung binayad ng unang pasahero, basta lang nila pag sa harap, tapos next passenger umupo sa harap, or tatlo sila or apat sila, may umupo sa harap. Yung sa harap nun ang dadali. Let's say meron silang bagay sa likod, pagkababa nun, tapos bababa ka, hindi pa nakababa yung sa harap, dahil ibababa mo yung mga bagay sa likod, yun, hanap sila ng pagkakataon na malingat ka or masalisihan ka. Hanggat maaari, nakatago palagi yung cash or kung ano mang pwedeng manakaw, nakatago dapat. Tapos huwag kayong maunang bumaba para ibaba yung bagahe. Pababain mo na muna sila kung meron kang naramdaman, tapos saka ka bababa para ibaba yung bagahe na sa likod or nasa trunk. Ganon yung diskarte doon. Nang sa ganon, hindi ka masalisihan. At yun lang yung aking maibahagi sa inyo mga guys. Yun ay hindi magandang karanasan sa mundo ng TNBS. At kung ikaw naman ay baguhan lang sa aking YouTube channel, pakisupport naman sa magitan ng pag-like, share, subscribe at pakihit yung notification bell. At mag-iwan ka na lang din ng komento kung saan nakarating itong aking video. Dahil sa susunod, mag-upload ako ng magandang karanasan sa pagka-grab or sa mundo ng TNBS. Ito ay nakaka-excite, kaya sana maabangan mo. Mag-upload tayo niyan sa susunod. Sorry, it's DJ.